Hindi kita iiwan, tatanan na kita. Lumayas kayo! Mga demonyo sila! Tahanan. Dear Sir Jupiter, tawagin mo na lang akong Ellen. 35 years old na ako. Single at DH ngayon dito sa Singapore. Ikikwento ko ang dahilan kung bakit ayoko nang bumalik sa Pilipinas at kung bakit single pa rin ako. 18 ako noong nakilala ko si Ben, ang punot dulo ng kwento ko. Kamamatay lang ng papa ko noon at nagre-rebelde ako sa aking madrasta na si Manang Lilia. Second year ako noon sa kolehiyo sa bayan. Sa pagmamaldit ako kay Manang Lilia nung wala na si papa, nadikit ako sa barkadahang pariwara. Malalas kaming magkating classes para tumambay sa inuman, sa may karaoke at bilyaran. Doon ko nakilala si Ben. Ahente daw siya ng appliances na dinideliver sa mga tindahan sa bayan namin at sa marami pang karatig bayan. Nasa Maynila ang opisina nila pero naglalagi siya sa bayan namin ng mga 3 araw bawat linggo. Matanda siya sa akin ng 10 taon. Niligawan ako ni Ben. Mabilis akong na-in-love. Tingin ko sa kanya at sa trabaho niya ay napakaglamoroso. Ibang-iba siya sa mga lalaking nakilala ko sa bayan namin. Isa pa, maaga rin daw siyang naulila sa mga magulang, kaya naiintindihan niya ako. Sa halip na sumama sa barkada ay doon na ako naglagi sa inuupahang kwarto ni Ben sa tuwing nasa bayan namin siya. Pero itinago ko kay Manang Lilia ang aming relasyon. Nang sumunod na buwan, hindi na ako dinatnan. Ben, 2 linggo nang delayed ang period ko. Ngayon pa lang nangyari to. Regular ako palagi eh. Baka buntis ako. Talaga? Woo! Nakabugad tayo! Uy, natutuwa ka? Siyempre naman! Natakot ako. Baka kasi iwanan mo ko eh. Ano ka ba? Ngayon pa? Hindi kita iiwan, tatanan na kita. Ilalayo kita dito. Malayo sa lahat ng pinoproblema mo. Totoo. I love you talaga, Ben. Umalis ako nang walang paalam kay Manang Lilia. Nag-iwan lang ako ng sulat na huwag akong hahanapin dahil nasa mabuti akong kamay. Ang tanga-tanga ko, Sir Jupiter, na hindi ko man lang naisip ang iniwan kong mga ari-arian na ipinundar ni na papang at mamang. Hati kami ni Manang Lilia sa lahat ng yun. Buong akala ko talaga sa Maynila na ako titira kasama ni Ben. Laking gulat ko na pagdating namin sa Maynila, bibiyahe pa pala kami papuntang Quezon Province.
Di ba dito ka sa Manila nakatira? Boarding house lang yun na malapit sa office. Ayoko maiwan ka doon habang lagi ako nasa biyahe. Sa kalagayan mo, mas mabuti kung maaalagaan ka ni inang ko. Inang mo? Lola ko, nanay ng nanay ko. Lola mo? Ilang taon na siya? Ako nga, hindi ko na inabot ang mga lolo't lola ko eh. Naku, siyang inaasahan mo mag-aalaga sa akin? Baka ako pa kaya mag-alaga sa kanya. Mas malakas pa sa kalabaw si inang, makikita mo. Huwag ka mag-alala, Lav, ha? Kasama niyo rin si Kuyang. Pipi nga pala si Kuyang. Hindi ko pa yata naikwento sa'yo pero matalas ang pandinig niya. Makakausap mo siya. Eh, gaano ka kadalas uuwi? Linggo-linggo. At hanggat kaya, higit pa ron. Wala na rin akong nagawa, Sir Jupiter. In love ako, kaya pikit mata akong pumayag. Biyaheng Lucena ang bus na sinakyan namin. Pagkaraan ng maraming oras, nagulat ako nang parahin ni Ben ang bus sa gitna ng highway. Wala namang istasyon o kahit bus stop. Niwala akong makitang mga bahay. Masukal ang magkabila ng highway. Pag-ibis namin sa bus, may nakita akong mama sa di kalayuan. Nakatayo sa tabi ng kalabaw na may hilang kariton. Kumaway siya kay Ben. Ayun na si Kuyang. Halika, pakikilala kita. Bumagsak ang loob ko, Sir Jupiter. Sa kariton kami sasakay. Sa makatuwid sa bukid ako ititira ni Ben. Mas mabuti pa pala sa farm namin. May mga sasakyan kami doon. Sinipat ko si Kuyang habang papalapit kami sa kanya. Magkahawig nga sila ni Ben pero matikas at matangkad si Ben samantalang si Kuyang ay payat at kasing tangkad ko lang. Kuyang, si Ellen. Siya yung sinabi ko sa telegrama. Kumusta ka, Kuyang? Salamat sa pagsundo sa amin, ha? Tumango lang sa akin si Kuyang. Naalala kong pipi nga pala siya. Ben, nakakarating pala dito ang telegrama? Hindi dito, sa bayan lang. Pinadala ko sa kaibigan namin na regular na pinagbebentahan ni Kuyang ng harvest niyang gulay at prutas. Siya na nagabot kay Kuyang. Kaya tayo nasundo ngayon. Dahan-dahan lang tayo, Kuyang, ha? Buntis na si Ellen, eh. Tinitigan ni Kuyang ang tiyan ko na parang inaarok ang laman nito. Otomatikong napahawak ang dalawang palad ko sa tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit, Sir Jupiter. Pero bigla akong kinabahan. Hindi ko naman alam kung ano ang ikinatakot ko. Halika, love. Aalalayan kita. Dito ka maupo sa sako ng ipa para malambot. Habang papalayo kami sa highway,
Pabigat ng pabigat ang loob ko, Sir Jupiter. Doon ko lang naisip na hindi ko alam ang pinasok kong bagong buhay. Pero may anak na kami sa aking sinapupunan at nagmamahalan kami ni Ben. Kaya doon ako kumapit. Wala na akong babalikang mga magulang, kaya magbubuo ako ng bagong pamilya. Sanay naman ako sa farm namin pero developed na kasi yun. Maraming bahay ng aming mga tauhan at kanilang mga pamilya. May mga sasakyan kami doon. May kooperatiba pa nga. Pero ang binagtas namin ni na Ben at Kuyang ay kakahuyan na may makitid ng nadaan para sa kalabaw at kariton. Walang mga kabahayan. Baryo bang pupuntahan natin? Malayo ba? May kalayuan sa highway ang bukid namin. Pero napakaganda. Tahimik. Makakapag-relax ka ng husto. Gusto kong mapanatag sa sinabi ni Ben, pero puno pa rin ako ng agam-agam. Wala bang mga mabangis na hayop dito? Tulad ng baboy damo? Di ba nang-aatake yun? Wala na. Nahuli na silang lahat ni Kuyang. Champion na mga ngaso tong kapatid ko eh. Hindi ba, Kuyang? Ngayon nga, dumadayo na siya sa mas malayong kagubatan pag nakangaso eh. Takot na yata lumapit dito yung mga hayop. Tumawa rin si Kuyang. Yumuyugyog ang mga balikat pero kahit pala ang pagtawa niya ay walang tunog. Maingay ang mga kuliglig sa gubat at nagsasalitan ang mga paswit ng mga ibon. Pero napansin ko, habang palayo kami ng palayo sa kabihasnan, humihina rin ng humihina ang mga yun. Hanggang sa naging ganap ang katahimikan. Kakaiba. Pinanindigan ako ng balahibo. Bakit ganun? Bakit ang tahimik bigla? Malapit na kasi tayong lumabas ng gubat. Paglabas ng gubat, natanaw ko agad ang isang kubo. Napapaligiran ito ng mga pananim. May isang napakataas na puno na nagbibigay lilim dito. Ayun na ang bahay oh. Walang mga kapitbahay? Magkakalayo ang mga bahay dito. Buti nga yun, walang istorbo. Pag-ibis namin sa tabi ng kubo, lumabas ang isang matandang babae. Payat din itong tulad ni Kuyang. Puti na ang buhok na nakapusod, pero diretsong-diretso pa ang tayo nito. Higit sa lahat sa Jupiter, parang tagos hanggang kaluluwa ko ang pagtitig niya sa akin. May katabi siyang dalawang aso na payat din at itim na itim ang balat. Nakatitig din sa akin ang mga ito na parang sasakmalin ako. Napahawak ako ng mahigpit sa braso ni Ben. Nang makita yun ng matanda, isinenyasan niya ang mga aso. Biglang naupo ang mga ito. Nagmukhang mga
among tupa. Inang! Paano po? Ay, anak pala kayo. Inang, si Ellen. Buntis po siya. Kitang-kita ko ang pagliwanag ng mukha ng matandang babae. Parang nagningning ang kanyang mga mata. Ay, talaga. Nako, napakagandang balita. Mano po? Inaasahan kong marinig ang karaniwang kaawaan ka ng Diyos. Pero iba ang sinabi niya. Kabilugan ng buwan. Pasok na sa loob. Maghahain na ako ng hapunan natin. Masanay ka na dito, love. Ganito talaga dito, 6:00 pa lang naghahapunan na. Mabilis kasing dumilim eh. Mahaba ang gabi. Nagkatay si kuyang nyo kaya dinuguan ang ulam natin. Inihatid niya sa bayan kanina yung baboy bago kayo sinundo. Yun na yata ang pinakamasarap na dinuguan na natikman ko, Sir Jupiter. Kakaiba ang lapot at malasang malasa. Ang sarap po ninyo magluto, Inang. Patatabahin ka ni Inang dito. Akong bahala sa'yo, Ellen. Hindi na nila ako pinatulong na magligpit ng pinagkanan. Magpahinga na raw kami ni Ben. Bahala na raw sina Inang at Kuyang. Kahit pagod kami sa biyahe, hindi pumalya si Ben sa pakikipagtalik. In love ako kaya hindi ko rin naman siya tinatanggihan. Pero sa kalagitnaan ng aming pagtatalik ay napatingin ako sa bukas na bintana. Ano? Bakit? May tao! May lalaki! Kanina! Sa bintana! Pero nang bumangon si Ben ay wala na ang lalaki, Sir Jupiter. Bigla na lang itong naglaho. Anino lang yun? Baka anino nang nahulog na dahon o may lumipad na malaking ibon. Kita ko! Tao! Parang lalaki! Wala akong makitang damit. Nakatalong ko siya sa pasimano ng bintana. At yung mata niya, parang may apoy na pula. Kita ko! Apoy na pula? Hindi na tao yun. Kung nakita mo nga, makikilala mo ba? Nakatago sa aninong muka. Pero tao talaga. At parang umaapoy talaga yung mga mata, Ben. Ben, isa na natin ang bintana. Huwag ka mag-alala, safe na safe tayo dito. Imposible may tao makakalapit sa bahay ng hindi lalapain ng mga aso ni Inang. Kita mo naman, di ba? Hindi sila tumahol. Nakakatakot namang nakatunghay ang kabilugan ng buwan sa bintana. Ben, natatakot ako. Halika nga. Sumiksik ka na lang sa akin. Baka sobrang pagod lang yan.
Naku, nakakaya naman kina Inang at Kuyang. Malamang nagising sila sa sigaw ko. Ito nga pala tandaan mo Sobrang lalim ng tulog ni Inang sa gabi. Hindi yun basta-basta nagigising. At huwag na huwag mo nang gigisingin. Baka makasama sa kanya. Si Kuyang naman, nakasanayan na nun na sa labas natutulog. Doon sa kariton o kung saan-saan. Naaalinsanganan dito sa loob. Natutulog lang yun sa bahay kapag umuulan. Halika na. Tulog na nga lang tayo. Bad trip naman Pagkatapos ng nangyari, Sir Jupiter, hindi ko akalaing magpapaalam na agad si Ben kinabukasan. Kailangan ko makabalik sa trabaho, love, para hindi ako masasante. Kailangan natin ng pera ngayon. Pakipirmahan nga pala to. Authorization para makuha ko yung opisyal na kopya ng birth certificate mo. Para sa pagpapakasal natin. Agad kong nakalimutan ang lahat, Sir Jupiter, pagkarinig sa salitang kasal. Talaga, love? Papakasal na tayo? Kaya nga kukuha ng papers, di ba? Pirma mo na. Tibigin mo sa akin ang mga ID na meron ka para i-release sa akin yung birth certificate mo. Sa munisipyo lang naman tayo magpapakasal muna kaya yun lang ang kailangan. Agad akong pumirma, Sir Jupiter. Sa sobrang tuwa, binigay ko kay Ben ang aking sedula, voter's ID at school ID. Uwi ka agad dito Mag-iingat ka. Siyempre naman. Uuwi ako hanggat may pagkakataon. Asikasong-asikaso naman ako ni Inang habang wala si Ben, Sir Jupiter. Yun nga lang, mag-isa ako sa kwarto sa gabi kaya hindi ko na sinabing nagsasara ako ng bintana. Nung unang araw pa lang na nakaalis si Ben, isinama na ako ni Inang sa pagpaligo sa batis na mula sa bukal na pinagkukunan nila ng tubig. Doon ko nakitang inilugay niya ang kanyang buhok na hanggang bukong-bukong pala ang haba. Pagbalik namin sa kubo, isinama niya ako sa kwarto. May inilabas siyang bote. Lana ito ng niyog na may orasyon para sa proteksyon. Halika, papahiran ko ang tiyan mo at pagkatapos ay magpapahid ka rin sa buong katawan. Gayahin mo ang gagawin ko. Hindi po ba mainit at malagkit? Huwag matigas ang ulo. Kailangan ito. Sige po. Araw-araw na pinunasan ni Inang ng lana ang tiyan ko. Parang may binubulong pa siya habang ginagawa yun. Nakakaantok at madalas ay nakakatulog ako. Hindi ko namamalayan ang pagdaan ng mga oras. Naging palagay na rin ang loob ko kay Inang. Hindi na ako nahiya na magtanong ng magtanong. Inang, sabi ni Ben, bata pa siya nang maulila sa mga magulang pero hindi niya naikwento kung paano sila pumanaw. Malagim na pangyayari. Pinatay sila ng mga dayo habang nangangaso sa gubat. Pinagtataga. Lasog-lasog ang mga katawan nila
nang matagpuan namin. Oh? Bakit naman ginawa yun? Napakasama naman ng mga taong yun. Likas na masama ang tao, kaya kailangan mag-ingat. Naku, hindi naman ho lahat, pero... Oo nga, maraming masasama. Kaya dito ka lang. Huwag kang lalayo. Kahit sa batis, huwag kang pupunta nang hindi ako kasama. Opo. Sa balkonahe nga lang ako madalas tumatambay, Sir Jupiter. Nagpapahangin at nagmamasid sa paligid. Liban sa alaga nilang mga manok na libreng gumagala lang sa bakuran at sa mga itim na baboy na nasa kulungan, napansin ko na may isang klase ng ibon na laging nakakulumpon sa ibabaw ng punong nasa tabi ng bahay. Itim na itim yung mga ibon at pulang-pula naman ang mga mata. Pagkarami-rami nilang nagsisiksikan, pero wala silang tunog. Sumagi sa isip ko na hindi lang pala si Kuyang ang pipi sa lugar na yun, kundi pati na rin mga ibon. Pag tinitingala ko sila, pakiramdam ko, sabay-sabay din silang nakatitig sa akin. Ako ang unang nagbabawi ng tingin. Kinikilabutan kasi ako. Naaalala ko sa mga mata nila yung taong nag-aapoy ang mga mata na nakita kong nakatalungko sa may bintana namin. Tuwing 6:00 ng hapon, nagliliparan sila. Hindi ko naman makita kung saan pumupunta. Minsan bumaba ako ng bahay para alamin. Nagulat ako na lumilipat lang pala sila mula sa puno papunta sa bubong ng kubo. Parang may nakalatag na makapal na kumot na itim sa bubong. Gumagalaw. Tinanong ko si Inang tungkol doon. Nakagawian na nila yan. Hayaan mo sila. Wala na akong nakuhang iba pang paliwanag, Sir Jupiter. Naisip ko na lang na tulad ko, hindi rin maalam si Inang tungkol sa mga ibong yun. Nakakauwi si Ben linggo-linggo pero tig-1 araw lang. Dumami raw kasi ang kota niya. Hindi rin tuloy niya maasikaso pa ang mga papeles na kailangan namin sa pagpapakasal. Pasensya ka na, love, ha? Kung gagawin ko kasi yun, hindi ako makakauwi. Miss na kita eh. Siyempre naman, mas gusto kong umuwi ka, no? Tsaka na yung papeles pag may libreng oras ka na uli. Akala ko ay nakakasanayan ko na ang buhay sa liblib na bukid ni Ben. Pero isang gabi nawala siya. Nagising ako sa sobrang kirot ng aking tiyan. Para itong hinihiwa. Halos mamilipit ako sa sakit. Nang tumagilid ako, may sumagi sa aking braso. Napadilat ako. Nakatitig sa akin ang ibong itim. At hindi lang isa. Pagtingin ko sa paligid, parang mga apoy sa kadiliman ang mapupula nilang mga mata na pawang nakatitig sa akin. Layuan niyo ako! Layuan niyo ako!
Alam kong isinara ko ang bintana bago matulog tulad ng lagi kong ginagawa, Sir Jupiter. Pero nang sulyapan ko ito, nakita kong nakabukas na ng bahagya. Sapat lang para makalusot ng paisa-isa ang mga ibon. Hindi ko alam kung paanong nabuksan ang bintana. Kung sabagay wala naman yung lock. Pero kailangan pa rin ang puwersa ng tao para maitulak pabukas. Sa tansya ko ay hindi kayang buksan ng ibon. Punong-puno ang papag namin. Nakapaikot sila sa akin. May mga nagsisiksikan din sa sahig. Pinaghahataw ko sila ng unan pero umuurong lang sila. Hindi man lang nabubulabog. Pinilit kong bumangon, sapo ang aking tiyan at halos lakad alimango ang kinailangan kong gawin para maabot ang pinto ng silid. Papalapit sila ng papalapit. Paikot sa akin. Sa kabila ng bilin ni Ben, hindi ko napigilang tumawag kay Inang. Inang! Inang, tulungan niyo ako! Kuyang! Inang! Nakalabas ako ng silid. Hinahawi ang daraanan ko gamit ang unan. Nang makalabas ako, nakita kong nagsitigil sila sa may pinto ng kwarto na parabang may linyang hindi nila matawid. Nagsisiksikan sila. Nakatitig pa rin sa akin. Hindi ko man maunawaan kung bakit hindi nila ako masundan. Ipinagpasalamat ko yun. Pilit kong tinawid ang gitna ng kubo patungo sa kwarto ni Inang. Naramdaman kong may tumutulo sa aking mga binti. Pagtingin ko, nakita ko ang umaagos na dugo. Kasing pula ng mga mata ng mga ibon. Inang! Tulong! Inang! Kuyang! Pinasok ko ang kwarto ni Inang. Tulog na tulog siya. Pinilit kong umabot sa kanyang tabi. Niyugyug ko siya, hindi siya nagigising. Natakot ako at inilagay ko ang aking palad sa kanyang dibdib. Humihinga siya pero napakababaw na parabang sa anumang saglit ay matitigil. Inang! Anong nangyayari? Gumising ka! Inang! Tinutugo ako! May napansin pa akong kakaiba, Sir Jupiter. Yung mahaba niyang buhok ay nakataas at nakapulupot sa isang poste ng kama sa bandang ulunan. Inabot ko yun para kalasin at agad ay kumapit ang kanyang kamay sa aking braso. Napakalakas ng kanyang pagkapit, hindi ako makahulagpos. Ako na. Para akong natulala, Sir Jupiter, habang dahan-dahan niyang kinalas ang kanyang buhok. Parang slow motion ang kilos niya. Mukha siyang nangihina, parang hirap na hirap gumising. Inang, ano nangyayari sa inyo? Hindi ba sinabi sa'yo ni Ben na huwag akong gigisingin sa gabi? Sorry po. Ibinilin nga po. Pero Inang, dinudugo po kasi ako. Nanlaki ang mga mata niya, Sir Jupiter. Inut-inot siyang naupo. Anong nangyari?
Yung mga ibon, Inang. Yung mga itim na ibon. Nandun sila sa kwarto ko. Nagising ako na masakit ang tiyan at nakapaligid sila sa kama ko. Nanlisik ang mga mata niya sa galit, Sir Jupiter. Pati ako natakot sa kanya. Sinabi ko na! Lumayas kayo! Layas! Nanginig ang aking kalamnan sa kanyang hiyaw, Sir Jupiter. Pakiramdam ko ay nayanig pati ang ere at lupa. Pagkatapos ay nakarinig ako ng sanlaksang mga pakpak na lumilipad. Pagkatapos, katahimikan. Saka naman gumuhit uli ang sakit ng aking tiyan at wala na akong naisip na iba pa. Inang! Masakit! Nawalan ako ng malay, Sir Jupiter. Nang magising ako, nakahiga na uli ako sa papag namin at malinis na ang sapin. Nabihisan na rin ako. Nakabukas ang bintana at maliwanag na sa labas. Ano nangyari, Inang? Dinugo ka na ng tuluyan. Nakunan ka. Mahina ang kapit. Hindi kinaya. Kinuha nila ang baby ko. Kasalanan ng mga ibon. Mga impacto sila, Inang. Mga impacto sila. Wala na sila. Wala na sila. Paano nila napasok ng kwarto, Inang? Isinara kong mga bintana bago matulog. Paano nabuksan? Hindi sila ordinaryong mga ibon. Anong klaseng impacto sila? Huwag mo nang isipin at baka mabinat ka. Maraming dugong nawala sa'yo. Kailangan mong magpahinga at magpalakas. Yung baby ko! Ang importante, buhay ka. Magkakaanak ka pa. Kaya magpalakas ka. Baka bumalik sila. Hindi na. Pangako. Wala ka nang makikita kahit isa sa mga ibon na yon. Mabuti na lang, Sir Jupiter, schedule ng uwi ni Ben kinabukasan. Nang malaman niyang naganap, tumelegrama siya sa opisina para mag-file ng 15 days na leave. Marami naman daw siyang naipon na leave credits. Ikinwento ko sa kanya ang lahat-lahat. Ben, hindi ko pa rin maintindihan ang mga nangyari. At kung paanong napalis ni Inang yung mga ibon. At bakit parang sigurado siyang hindi na sila babalik. May abilidad si Inang na kumonekta sa mga hayop. Gaya yung mga alaga niyang aso. Asong gubat na mga yan. Hindi yan napapaamo ng basta-basta. Kapag inilayo kay Inang, babalik ang mga yan sa likas nilang bangis. Yung mga ibon na yun, hindi rin yung pangkaraniwang mga ibon. Hinayaan ni Inang na dito tumira. Pero hindi niya akalain na pati ikaw pagkakainteresan nila. Dapat hindi ka katalo. Kaya pinalayas niya sila. Paano nila nabuksan ang bintana? Natatakot ako dito, Ben. Isama mo na ako. Magpalakas ka muna. At saka hindi ka pwede sa boarding house na tinutuluyan ko kasi panilalaking boarders lang ang tinatanggap dun.
Kakailanganin natin maghanap ng ibang titirhan. Mas lalong ayoko maiwan ka sa kung saan na walang kasama kapag nasa biyahe ako. Kailangan natin maghanap ng makakasama mo. Kulang na kulang pa yung ipon natin para makapagsarili. Mahal mamuhay sa Maynila. Hindi kakayanin ng sweldo ko. Konting tiis na lang habang nag-iipon tayo, ha? Umuwi tayo sa amin. Kukunin ko ang kalahati ng minana ko kina Papang at Mamang. Gamitin natin yun. Malaki yun. Kalahati ng halaga ng farm, restaurant, bahay, tsaka mga sasakyan. Pwede na tayong magnegosyo ng sarili natin. Sige. Pag-usapan natin yan kapag malakas ka na. Umasa ako doon, Sir Jupiter. Pero hindi pa natapos ang 15 days na leave ni Ben ay ipinatawag na uli siya sa pamamagitan ng telegrama. May nag-resign daw siyang kasama kaya kailangan niyang bumalik ng mas maaga. At dahil minamadali siya, hindi pa ako pwedeng sumama. Hindi na nakauwi si Ben ng linggo-linggo dahil kulang na raw sila. Lalong dumami ang trabaho. Hindi ko naman nakalain na sa sandaling bakasyon ni Ben ay may nabuo uli kami sa aking sinapupunan. Pagkaraan ng 1 buwan ay nagsimula na akong maduwal at mahilo. Hindi na rin ako uli dinatnan. Buntis ka uli. Sigurado ako. Nakikita ko sa pulso mo sa lalamunan. Natatakot ako, Inang. Wala kang dapat ikatakot. Bubuuin natin yan. Sir Jupiter, habang sinasabi yun ni Inang ay nakita kong pinandidilatan niya si Kuyang. Si Kuyang naman ay nag-iwas ng tingin na parang guilty at tumingin sa labas. Sinundan ko ang pinagtuunan niya ng tingin. Nakatitig siya sa mga sanga ng puno kung saan dating nakakulumpon ang mga ibong itim na pula ang mga mata. May pangungulila sa kanyang pagtanaw. Gumapang na muli ang pangingilabot sa aking buong katawan. Hindi ko alam kung paano, pero naramdaman kong may koneksyon si Kuyang sa mga ibon na yun at sa pagkawala ng una kong baby. Paano na itong dinadala ko? Sir Jupiter, ako na yata ang pinaka-tense at stressed sa lahat ng nagbuntis. Imagine, kasama ko sa bahay at kapatid pa ng ama ng baby ko ang kinatatakutan ko. Hindi malinaw sa akin kung bakit o paano, pero malakas talaga ang kutob ko na may kinalaman siya sa mga misteryosong ibon na sobrang nanakot sa akin para malaglag ang una kong dinadala. At habang kasama namin sa Sakubo, lagi akong nangangamba na baka bigla na lang magbalik ang malaimpaktong ibong itim na may mapupulang mata. Hindi nakatulong na hindi nakakauwi si Ben, ang ama ng dinadala ko. Sumusulat siya ng regular at ipinapaliwanag niyang para na rin siyang walang day off dahil sa bago niyang pagkakadestino ay Sabado at Linggo sila bumibiyahe patungo sa panibagong lokasyon. Hindi ko maisumbong kay Ben sa sulat ang mga takot ko dahil alam kong hindi siya maniniwala. Wala nga naman akong pinanghahawakan
kundi kutob. Sinubukan kong magtanong-tanong kay Inang. Inang, paano nasanay si Kuyang na matulog sa labas? Hindi ba siya natatakot na matulad sa nangyari sa mga magulang nila? Hindi nangangaso sa gabi ang mga tao. Kaya sa gabi naman nangangaso si kuyang niya. Kaya rin nakasanayan na niyang nasa labas buong gabi at doon na rin natutulog kung saan abutin ng antok. Handa siya sa anuman. Kahit payat yan, kaya-kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Madalas nga po akong magulat kay Kuyang. Napakabilis kumilos, tsaka walang kaingay-ingay. Bigla na lang, nandyan na pala siya. Kasama yun sa dapat matutunan sa pangangaso. Hindi siya nakapag-aral tulad ni Ben. Dahil noong araw, pinagtatawanan siya ng mga kaeskwela at inaaway. Kaya diyan siya sa pangangaso naging eksperto para makatulong sa kabuhayan namin. Si Ben naman ang lumalabas sa lungsod para magtrabaho at mag-uwi ng iba naming pangangailangan. Pero hindi ko po nakikita si Kuyang na nagkakatay ng hayop dito sa bahay. Ang nakikita ko lang yung mga binibilad niyang karning tapa bago niya dinideliver sa palengke sa bayan. Sa gubat na siya nagkakatay. Naghahanap siya sa tabing ilog. Ayaw na niyang dito magkalat. Doon na rin niya nililibing yung mga parting hindi gagamitin. Inang, nabanggit ni Ben sa akin ang abilidad niyo sa mga hayop. Namana ba yun ni Kuyang? Kaya ba magaling siyang mga aso? Babae lang ang pwedeng magmana ng kakayahang meron ako sa pamilya namin. Ang mga lalaki, kung minsan, ibang abilidad ang namamana. Yung galing ng kuyang niyo sa pangangaso, bahagi nga yun ang namana niya. Pero iba yun kesa sa kakayahan ko. Magkaibang magkaiba. Hindi ko pwedeng idetalye sa'yo kasi yung nagmamana lang ang tunay na nakakaalam. Yung magiging anak kaya namin, ibig sabihin ba, posible niyang manahin ang mga abilidad ninyo? Kung tatanggapin niya, pwede rin naman niyang tanggihan. Huwag kilalanin. Ang individual din palang nagpapasya. Mahalaga yung pagpapasya. Doon nakasalalay ang lahat-lahat. Inang, kung hindi niyo mamasamain, bakit po nakapulupot sa poste ng higaan ninyong buhok niyo sa gabi? Turo iyon ng lola ko. Habang tulog tayo, maaaring lumipad ang ating diwa at espiritu kung saan-saan. Posibleng mawalan ka ng kontrol. Nakakatulong yung pagpulupot ng buhok para makabalik sa sariling pisikal na katawan. Kaya po ba sobrang lalim ng tulog ninyo at bawal kayong gisingin? Kapag nabigla kasi, posibleng may maidulot na proseso ng pagbabalik. Posibleng magkaproblema. May hindi na nakakabalik o kaya ay nagiging lito sa kung nasaang realidad na siya. Ako, sorry po talaga na ginising ko kayo ng ganun. Kinakailangan mong gawin yon. Nauunawaan ko. At tulad ng sinabi ko noon, huwag kang mag-alala. Hindi na babalik yung mga ibon. Pero mag-iingat ka pa rin. Susundin mo ang mga bilin ko para mairaos natin ang matiwasay ang pagbubuntis mo. Napaisip ako, Sir Jupiter, sa sinabi ni Inang tungkol sa kapangyarihan at pagdidesisyon. Naalala ko yung makahulugan niyang tingin kay Kuyang na parang
ng aawat. May abilidad kaya si Kuyang na tinatangkang awatin ni Inang, pero si Kuyang lang ang makapagpapasya kung magpapaawat nga ba. May kinalaman kaya yun sa mga ibon at sa trahedyang naganap sa akin. Mas lalo akong natakot kay Kuyang. Natakot din ako para sa magiging anak ko. Naisip kong sana wag na lang niya manahin ang mga kakaibang abilidad na iyon. Lagi na akong nakabuntot kay Inang. Kulang na lang, matulog ako sa tabi niya. Pero hindi nga pala pwede. May isang bagay na ipinagpilitan ni Inang. Ganyang buntis ka uli. Kailangang bukas ang bintana mo sa silid. Makakasama sa iyo ang kulob na hangin. Para hindi ka na matakot, diyan ko patutulugin gabi-gabi ang mga aso. Sa tabi mismo ng bintana. Guardyado nga ako gabi-gabi ng mga alaga ni Inang, Sir Jupiter. Kaya medyo napanatag na rin ang loob ko. Sa kabutihang palad na iraos ko naman ang pagbubuntis. Si Inang ang nagpaanak sa akin. Dati raw siyang kumadrona. Palabas na siya. Isang malakas na irin na lang. Lalaki ang apo ko. Si Kaloy. Napag-usapan na namin ni Ben, Sir Jupiter, na ipangalan kay mamang ko ang bata. Carla kung babae. Carlos kung lalaki. Sayang at wala si Ben nang pinanganak ko si Kaloy. Inutusan ni Inang si Kuyang na tumiligrama, pero ang sagot na dumating ay hindi raw naaprubahan ang leave niya. Baka sakali raw sa 1 buwan. Sinulatan ko si Ben. Nakiusap ako na mag-resign na siya at ituloy na namin ang plano ko. Pero sa sagot niyang sulat, pinaalala niyang hindi ko makukuha ang parte ko ng mana ng ganoon kadali. Kapag hindi pumayag ang madrasta ko na ibenta ang mga ari-arian at wala naman itong sapat na pera para bayaran ang parte ko, wala ring mangyayari. Kaya kailangan pa rin muna naming mag-ipon mula sa sweldo ni Ben. Itinutok ko na lang ang sarili ko kay Kaloy. Ang tibay naman itong mga lampin at baro-baruan ni Ninang. Sabi niyo ginamit pa to ni na Kuyang at Ben? Umabot pa kay Kaloy. Kumpleto na siya. Matibay talaga ang mga sinaunang gamit. Oh, inumin mo pa itong natirang sabaw ng malunggay para tuloy-tuloy ang gatas mo. Inang, hindi ba natin kailangang dalhin sa doktor si Kaloy? Di ba kailangan ng baby ng check-up na regular at mga bakuna? Bakit? May sakit pa. Lako, pag dinala mo sa bayan yang ganyang sanggol, baka doon pa mahawaan ng kung ano-anong sakit. Walang ka problema Isusuong mo pa sa panganib ang bata. Paano po ang binyag?
Pag uwi ni Ben, pabinyagan natin agad si Kaloy ha. Ipag-usapan ninyo ni Ben yan. Sana nagkapanahon na rin siya na lakarin yung papeles para sa kasal namin. Ang nawala sa isip ko, Sir Jupiter, ay ang pagpaparehistro kay Kaloy sa munisipyo. Hindi na ay rehistro ang kapanganakan niya. Wala siyang birth certificate. Nawili na ako sa pagiging ina, kaya agad ko ring nakalimutan ang tungkol sa pagdadala sa kanya sa pedya at ang binyag. Parang ang lahat ay nabinbin hanggang sa kung kailan darating si Ben. Tulad ng sabi ni Inang, wala naman kasing problema si Kaloy. Malakas ang gatas ko at malakas ito dumede. Tuloy, bumilog agad sa loob pa lang ng 1 buwan. Namumutok na ang mga pisngi at parang pata ang mga hita. Oh, halika na. Papahiran na ng lana ang taba-choy-choy na yan. Ginagawa rin ni Inang kay Kaloy ang dating ginagawa niya sa tiyan ko sa 2 pagbubuntis ko. Wala namang reklamo ang anak ko. Parang enjoy na enjoy pa nga. Hustong 1 buwan si Kaloy nang nagkaroon ako ng isang napakasamang bangungot. Sa panaginip, nakita ko uli ang lalaking nag-aapoy ang mga mata. Inaagaw nito mula sa aking mga bisig si Kaloy. Nanlalaban ako ng buong lakas pero mas malakas siya. Umiiyak na ako. Bigla akong nagising sa halinghing ng 2 aso. Basa ng luha ang mukha ko. Pagdako ng paningin ko sa may bintana, agad kong nakita na naman ang lalaking nakatalong ko sa pasimano. Ang 2 aso ay umatras na sa sulok ng silid. Humahalinging pa rin at bahag ang mga buntot. Tulad noon, nasa anino ang mukha ng lalaki pero nagliliyab na pulang apoy ang mga matang nakatutok sa anak ko. Nagmamadaling kinuha ko si Kaloy na nakabalot sa kumot at patakbong itinakas ko mula sa silid. Inang! Inang! Hindi ko na uli alintana na bawal gisingin ang matanda, Sir Jupiter. Basta kailangan ko ng tulong para protektahan ang anak ko kay higpit ng pagkakayakap ko sa kanya sa aking dibdib. Inang! Inang! Kinuha niya si Kaloy, yung tao nag-aapoy ang mata. Katulad noon, napakabagal ng paggising ni Inang. Takot na ako na baka sundan kami ng taong impakto. Sa wakas, parang nagliwanag na ang isip ni Inang. Bumangon siya. Ando ang impacto sa kwarto namin, Inang. Kinukuha niya si Kaloy. Takot sa kanya pati ang mga aso. Tulungan mo ako. Hinawi ni Inang ang kumot para tingnan si Kaloy sa mga bisig ko at napasinghap siya. Ellen, si Kaloy. Naitakas ko siya, Inang. Kaya kailangan natin siya itago. Ellen, tingnan mo si Kaloy. Wala na si Kaloy, Ellen. Anong... Pagtingin ko sa anak ko, Sir Jupiter, nangangasol na ang kanyang mga labi at maputla na ang kanyang mukha. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Napakalamig na nito. Kaloy!
baby ko. Kaloy! May nagbukas ng pinto. Umatras ako. Yakap uli sa aking dibdib ang anak ko. Ang inaasahan kong makikita ay ang impakto, pero ang tumambad ay si Kuyang. Sir Jupiter, sa mga sandaling yun ang tingin ko sa kanila ay iisa. Ang tingin ko sa kanya yung taong impakto. Magkatulad ang kanilang pangangatawan, hindi nga lang nag-aapoy ang kanyang mga mata. Mas lalo akong napaatras hanggang sa nakasandal na ako sa dingding. Lalong humigpit ang pagkakayakap ko kay Kaloy. Wala na si Kaloy. Kinuha na sa atin si Kaloy. Bakit ang apo ko? Hindi! Dali natin siya sa doktor! Dali natin sa doktor si Kaloy, please! Dali natin sa ospital! Ngayon na! Ngayon na! Uli na, Ellen. Wala na siya. Wala na siya sa atin. Wala na tayong magagawa. Ibigay mo na siya kay kuyang mo. Kailangan na siyang mailibing agad para sa ikapapayapa niya. Hindi! Hindi! Huwag niyo kunin ang anak ko! Pero pinagtulungan nila ako, Sir Jupiter. Pinigilan ni Inang ang mga braso ko. Nakuha rin ni Kuyang si Kaloy. Nang mawala siya sa aking mga bisig, nawalan ako ng malay. Umaga na nang magising ako. Katulad ng nangyari noon, ibinalik nila ako sa aming kwarto. Pagdilat ko, langhap na langhap ko pa ang bango ng baby ko. Pero wala na siya sa tabi ko. Tumakbo ako palabas. Nasaan ang baby ko? Saan niyo nilibing ang baby ko? Nasa labas ang mag-ina. Nasa ilalim ng puno. Nandito siya. Matatahimik na siya. Napahandusay ako sa lupa kung saan nila inilibing ng ganun lang ang anak ko, Sir Jupiter. Ni hindi siya nabinyagan o nabigyan ng huling basbas ng simbahan. At kay bilis niyang nawala sa aking paningin. Baby ko! Tanggapin na natin. Wala na tayong magagawa. Doon ko napagtanto, Sir Jupiter, na sumuko na si Inang. Na tinanggap na niyang wala siyang laban sa kung anuman yung impaktong pumatay sa anak ko. At naniniwala akong si Kuyang ang impaktong yun. Doon ako lubos na nilukob ng takot. Kailangan ko nang makaalis sa lugar na yun. Pero hindi ako nagpahalata dahil alam kong hindi nila ako paaalisin. Kailangan makauwi si Ben. Luluwas ako sa bayan. Tatawagan ko opisina niya, makikiusap ako. Hayaan mo nang si kuyang mo ang tumelegrama. Sasama ako.
Kailangan ko makausap ang opisina niya para payagan siya. Kahit maglakad ako hanggang bayan, gagawin ko. Nakita ko ang pagkabahala sa mukha ni Inang, Sir Jupiter. Tumingin siya kay Kuyang ng may labis na pag-aalala. Sasama na rin ako. Pakiramdam ko, Sir Jupiter, natakot si Inang na ipaubaya ako kay Kuyang ng mag-isa. Parang pati siya ay nangingilag na dito. Nang magbihis ako, isinuksok ko na sa mga bulsa ng pantalon ko ang lahat ng baon kong pera. Kahit hindi naman yun kalakihan. Wala na akong ibang pwedeng dalhin. Sumakay uli kami ng kariton at muli naming binagtas ang gubat. Mabigat sa loob kong iwan ang libing ng anak ko, pero nangako akong babalikan ko siya. Kukunin ko ang kanyang mga labi para maipalibing siya ng maayos at mapabasbasan. Hindi tumitigil ang pag-iyak ko. Takot na takot pa rin ako, Sir Jupiter, lalo na nung nasa gubat kami. Hindi ko alam kung may binabalak silang gawin sa akin. Parang kay bagal ng paglakad ng kalabaw. Sa mga oras na yon, Sir Jupiter, inihanda ko na ang sarili ko na mamatay. Wala akong kalaban-laban sa kanila. At naalala kong walang nakakaalam kung nasaan ako. Nakahinga lang ako ng medyo maluwag nang makarating kami sa highway. Malayo pa ang bayan pero may mga dumadaan ng sasakyan. Pagdating sa bayan, dinala kami ni Kuyang sa opisina ng telegrama. Sumabay si Inang sa akin sa pag-ibis habang itinatali ni Kuyang sa poste ang kalabaw. Agad akong tumakbo ng papalayo sa kanila. Malakas na ang loob ko dahil maraming tao sa paligid. Tulad ng inaasahan ko, hinabol nga ako ni Kuyang at inabutan niya ako. Naramdaman ko ang paghablot niya sa aking braso. Bitiwan mo ako! Tulungan niyo ako! Tulong! Sasaktan niya ako! Papatayin niya ako! Pinagtinginan kami ng mga tao at agad na dumulog ang ilang kalalakihan. Sa paglapit nila, binitiwan ako ni Kuyang at napaatras siya. Nakita kong nanlilisik ang kanyang mga mata, pero nang marinig niya na sinasabi ng ilang tao na magpatawag na ng otoridad sa barangay, tuluyan na siyang tumalilis. Agad akong humingi ng tulong sa mga tao na makarating sa istasyon ng bus papuntang Maynila. May mga nagboluntaryong samahan ako hanggang makasakay at makaalis ang bus para masigurong hindi ako masundan ni Kuyang. Kabadong-kabado pa rin ako sa bus habang papalayo ng bayan dahil baka parahin yun ni Kuyang sa highway. Mabuti na lang at hindi nangyari. Pero sa bus na yun, lalong nadagdagan ng mga hinala ko, Sir Jupiter. Pangtatluhang upuan ang nakuha ko, kaya dinig na dinig ko ang kwentuhan ng dalawang babaeng katabi ko. Takot na takot sila dahil patuloy pa rin daw ang pagkawala ng mga tao sa magkakatabing baryo sa paligid ng bayan. Karaniwan daw ay mga lalaki ang nawawala.
yung mga ginagabi sa labas ng bahay. Kadalasan ay lasing pauwi ng bahay at hindi na nakakarating. Kinilabutan ako, Sir Jupiter. Naalala ko yung sabi ni Ben na umaabot na sa mga karatig bayan si Kuyang sa pangangaso. At gabi siya kung mangaso, sabi nga ni Inang. Pagkatapos sa gubat niya kinakatay ang kanyang huli at doon niya ibinabao ng mga parteng hindi niya gagamitin sa pagtatapa. Yun kayang karning tapa na ginagawa at binibenta niya ay mga nabiktima niya. Pagdating sa Maynila, nagpasya akong hanapin muna ang bahay ng aking tita Karing, kaisa-isang kapatid ni Papang. Kailangan ko munang may mapagbuhusan ng dalamhati kasi alam kong nasa assignment pa si Ben. Kahit hindi ko kabisado ang Maynila, kilalang subdivision ang tinitirhan ni na tita Karing. Retiradong doktora siya. Siya ang pinakamalapit kong kamag-anak na mapupuntahan sa Maynila dahil ang partido ni Mamang ay sa Baguio nakatira. Pagbungad pa lang sa tarangkahan, na-shock na ako sa pagsalubong sa akin ng tita ko. Ellen! Sus Mariosep kang bata ka! Bakit ngayon ka lang nagpakita? Ano ba nangyari sa'yo? Naglayas ka raw? Pagkatapos, bakit ka naman pumayag na ibenta ng madrasta mo yung mga ari-arian nyo? Wala ka man lang bang pagpapahalaga sa mga pinundar ng mga magulang mo? Huh? Ibinenta? Hindi pwede yun. Sabi ni Ninong David nung namatay si Papang, hindi pwedeng ibenta ni Mamang Lilia yung mga ari-arian namin nang hindi ako pumipirma. Abogado siya ni na Papang kaya alam niya. Ang ninong mo nga mismong tumawag sa akin para ipaalam ang bentahan eh. May pinirmahan ka raw na power of attorney na sa pangalan ng bagong asawa ni Lilia. Bagong asawa? Oo. Yung magaling mong madrasta, nabuntis at nag-asawa, mahigit 1 taon pa lang na nabiyuda. At bakit mo naman binigyan ng power of attorney yung asawa niya? Sabi ng ninong mo, ininspeksyon niya yung pirma mo, pati ng mga ID mo, at lihitin mo lahat. Kaya hindi niya nagawang pigilan yung bentahan. Ang sabi raw sa kanya, gusto mo nang makuha yung kaparte mo, kaya pumirma ka. Power of attorney? Mga ID? Si Ben, kay Ben ko binigay yun para kunan ako ng birth certificate para raw sa pagpapakasal namin. Ben nga ang pangalan nung napangasawa ni Lilia. Teka, anong para sa pagpapakasal niyo? Sila ni Lilia ang kinasal kasi nga buntis na si Lilia. Mga demonyo sila! Nayanig ako, Sir Jupiter. Parang isang walang katapusang bangungot ang lahat. Nang makapasok kami sa bahay, isinumbong ko kay Tita Karing ang mga pangyayari mula pa noong makilala ko si Ben hanggang sa pagtakas ko mula kina Kuyang. Teka. Napaka-unbelievable naman yung mga nangyari sa'yo, Ellen. Hindi ka kaya napainom ng kung anong drugs na nag-cause ng mga hallucination? Baka modus talaga yan yung pamilya ng Ben na yan. Baka talagang pinagplanuhan ka at si Lilia dahil sa mga ari-arian nyo. Umalis na yung mag-asawa pagkatapos ng bentahan. Hindi na rin alam ng ninong mo kung saan nagpunta. Buong akala namin naibigay sa'yo ang parte mo. Hindi ko rin maipaliwanag ang mga naranasan ko, tita. At hindi rin ako makapaniwala. Pero totoo, nakunan ako sa una kong pinagbuntis dahil sa mga impaktong ibon na yon at namatay ang baby ko.
Pinatay si Kaloy nung impaktong nag-aapoy ang mata. Pakiramdam ko talaga si Kuyang yun. Mabuti nga nakatakas ako sa kanila. Pwede kang ang makunan dahil sa matinding takot, totoo man o hindi ang kinatatakutan mo. Yung baby mo naman, may nangyayari talagang ganon, yung tinatawag na crib death. Hindi kaya siya na-suffocate ng kumot o ng unan habang tulog ka? Nakita ko yung mga ibon nun, tita. At nakita ko yung impacto kagabi. Hindi yun hallucination. At saka, tita, gusto kong mabawi ang bangkay ng bibi ko. Tulungan mo ko para maipabliss ko siya at mapalibig ng maayos. Kahit yun man lang. Oo, sige. Hihingi tayo ng tulong. Lumuwas ang ninong David ko, Sir Jupiter, matapos tawagan ni Tita Karing. Awang-awa siya sa akin pero ipinaliwanag niyang kahit matuntun sina Ben, ay wala na akong habol sa naging bentahan dahil sa pinirmahan kong absolute power of attorney. Kusang loob kong binigay kay Ben ang otoridad na gawin ang anumang legalidad sa pangalan ko. Wala naman akong pruweba na hindi binigay sa akin ang parte ko sa bentahan. Sa pagbawi ng bangkay ni Kaloy, pwede raw yun dahil bawal sa batas na maglibing sa hindi sementeryo. Pero may mga permit at prosesong pagdadaanan. Hinanapan niya ako ng birth certificate at death certificate ng bata. Parehong wala yun. Tinulungan na lang niya akong gumawa ng affidavit na nagsasaad kung saan at kailan ipinanganak, namatay at nilibing ang anak ko. Nang matapos naming lakarin ang lahat ng requirements ng mga sumunod na araw, sinamahan ako ni Ninong David at Tita Karing na bumalik sa Quezon. May kasama rin kaming private security na binayaran nila para sa aming proteksyon. May kasama rin kaming taga-punerarya na mag-aasikaso sa paglilipat ng bangkay at may naihanda na kaming paglilipatang sementeryo sa Maynila. Sobrang pasasalamat ko sa tulong pinansyal ni na Tita Karing at Ninong David dahil walang natira sa akin liban sa perang nasa bulsa ko. Nalaman naming public land pala yung kinaroroonan ng kubo ni na Ben, kaya hindi problemang dayuhin namin. Nakipagkoordina si Ninong sa mga lokal na otoridad. Van ni Ninong ang gamit namin kasama ng security team at ilang tanod ng barangay. Kasunod ang sasakyan ng puneraryang Lulan ang mga tauhan nito. Kahit may mga kasamang security at taga-barangay, takot na takot pa rin ako, Sir Jupiter. Hindi na sana ako lalapit pa sa lugar na yun kung hindi lang dahil sa anak ko. Laking gulat ko na ang nabungaran namin paglabas ng gubat ay kapatagang nasasapnan ng makapal na damo. Wala ang kubo. Ang mga pananim o kulungan ng baboy. Wala ang naglipa ng mga manok. Pero andun ang mataas na puno. Nasaan na? Dito yun. Dito yung kubo. May gulayan dyan. Doon yung kural ng mga baboy. Ellen, baka nga napainom ka nila ng drugs na hallucinogenic at kinondisyon ng utak mo para isiping nangyari ang lahat ng yun. Hindi hallucination ng anak ko. Dito nila siya nilibing. O kaya niyo, please. Iuwi na natin siya.
Kitang-kita sa mukha nilang lahat na walang naniwala sa akin, Sir Jupiter. Pero pinagbigyan nila ako. Mababaw pa lang ang hukay ng matagpuan namin ng baru-baruan at lampin. Pero wala ang bangkay ng anak ko. Yan ang suot ni Kaloy. Nasaan ang baby ko? Nasaan ang baby ko? Nilaliman pa nila ang hukay, pero wala talagang nahanap na bangkay. Gusto kong iuwi ang nahukay na mga damit pero inawat ako ni Tita Karing. Oh my, hindi yan hygienic, Ellen. At kung totoong may kung anong evil nga ang pamilyang yon, hindi natin alam kung nakadikit din yan sa mga yan. Mas mabuting iiwan na natin yan sa simbahan sa bayan para hindi na makapaghasik ng kung ano paman. Naisip kong tama siya, Sir Jupiter. Ayoko nang may madala pa akong bahagi ng pamilyang yun. Ganoon na nga ang ginawa namin. Ganun pa man hindi natapos doon ang lahat. Hindi nila ako pinatahimik. Gabi-gabi sa bahay ni Tita Karing binabangungot ako. Nakikita ko sila. Yung mga itim na ibon na mapula ang mga mata. At yung taong impakto na nag-aapoy ang mga mata. Nanatili ang paniniwala ni Tita Karing na pinainom ako ng pinainom o tuloy-tuloy na iniiniksyonan ng droga ni Nainang at kinondisyon ang utak ko sa mga pangitaing yun habang pinapatupad ni Ben ang pagnanakaw sa aming ari-arian. Pero sa ganang akin, Sir Jupiter, totoong-totoo ang mga naranasan ko. Paulit-ulit kong nararanasan uli sa mga bangungot. Paggising naman ako, halos ayoko nang lumabas ng bahay dahil lagi kong nakikita sa sulok ng aking mga mata si Kuyang o si Inang o si Ben. Kapag nilingon ko naman, ay wala. Natatakot ako na baka nahanap nila ako at patuloy na minamanmanan. Dahil doon, tinanggihan ko ang alok ni Tita Karing na patapusin ako ng college. Minabuti kong lumayo sa Pilipinas para hindi na nila ako masundan. Kaya naghanap ako ng kahit na anong mapag-aaplayan. Natahimik na ako dito sa Singapore, Sir Jupiter. Hindi ko nakasanayan sa aking paglaki ang ganitong trabaho. Dito ako napanatag. Kaya minahal ko ang trabaho kong ito. Mabait ang employer ko. Noong unang gabi ko rito, binangungot din ako. Narinig nila ang mga sigaw ko at tinuruan ako kung paano magpausok ng insenso sa silid bago matulog. Magmula noon, hindi na naulit ang mga bangungot. Natatakot akong bumalik dyan sa Pilipinas. Natatakot na rin akong makipagrelasyon, kaya sa palagay ko ay mananatili na lang akong single habang buhay. Yung pangungulila ko kay Kaloy, ibinabaling ko na lang sa mga batang inaalagaan ko dito. Sana ang mga tagapakinig mong mga dalaga ay huwag tumulad sa akin, Sir Jupiter. Kilalanin muna nila ng mabuti ang kanilang makakarelasyon.
Maraming salamat po. At ngayon naman, dumako na tayo sa inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Bogs Guapo, Aiza Lejano, Jenaza Moco, Florence Knight, Donna Marie Gagaring, Daniel Mela, Marilyn Camanero, Osnay, Elin Sornito at kay Josh Sosmena. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Stepheline at Aldrin Pearl Patricio. Sabi ni Stepheline, super aliw ng pagnanarrate po ninyo. Feeling ko nanonood ako ng stage play. Lagi po akong nakikinig ng stories nyo while doing my job para hindi ramdam ang bagal ng oras sa trabaho. Natapos ko na po lahat ng stories nyo. Ang dami ko ding natutunan at nalalaman dito sa channel nyo. Hindi rin po nagukumpleto ang araw ko na hindi nakikinig. More stories and God bless po sa lahat. Sabi naman ni Aldrin sa kwentong Galit ng Mambabarang, hello po, taga Zambales ako. Ang ganda po ng kwento. Always listening po ako sa lahat ng kwento. Sa pagkakaalam ko sa San Marcelino, Zambales po yan. Nagulat ako at meron palang ganyan na kwento. At talagang malayo po ang lugar na yan at masyadong liblib. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po at huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takipsilim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat. Hindi kita iiwan, tatanan na kita.